Sige po, dito na po tayo. Punta po tayo sa aklat po ng Isaiah, chapter 55, verse 6 po. Isaiah 55 verse 6 po. Yan, sabi po, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Pwede ko pong papalit po siya sa inyo, NKJV po. Yan, sabi po sa NKJV, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Sige po. Sa Tagalog at sa English version po, kung titingnan natin, malinaw po na sinasabi dyan ay hanapin po natin si Lord habang siya ay masusumpungan pa. Tumawag tayo sa kanya habang malapit pa siya. Hindi po ba parang isang nakakapagtakang bagay yun? Na inuutosan tayo ng ganun, hahanapin si Lord? Bakit? Mawawala po ba si Lord? Di ba? Mawawala po ba siya? Kasi sabi habang siya ay masusumpungan. At lumalayo po ba siya? Kasi sabi while he is near. So mawawala ba siya? Lalayo ba siya? Yun po yung mga tanong, di ba? Pero kung titingnan po natin talaga sa konsepto ng kabuuan po ng chapter na yan, pag binasa natin, malinaw po na ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po nawawala at hindi mawawala si Lord. Hindi rin po siya lumalayo kasi po ang totoo, Bible na rin po mismo nagsabi that God is omnipresent. At hindi tayo makakapagtago sa presensya po ni Lord kahit saan po tayo magpunta. Ano po yung mga evidences that God is omnipresent? Makikita po natin yun sa Psalms 139 verses 7 to 10. Ano pong pinapaliwanag sa atin ng verse na yan? Sa Psalms 139, 7 to 10, sinasabi po dyan na kahit sa, ay sorry po, wala pa pala yung Bible. Sabi po dyan na kahit saan nga po tayo magpunta, nakikita nga po tayo ni Lord. Wala tayo maitatago sa Kanya. 139 po. Psalms 139. Verses 7 to 10. Ayan po. Sabi dyan, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Sabi po, di ba? Sige pa po, padiretso po. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y, ikaw din ang kasama. Sige po. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Tingnan niyo po, malinaw po na sinasabi po sa aklat na yan ng mga awit na God is omnipresent kahit saan po tayo magpunta. Hindi po tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. At meron pa nga po, di bang verse sa Bible din na sinasabi na yung mga mata ni Lord talaga nakatuon po sa atin. So we can never go away po. No? We can never hide from the presence of God. Kaya hindi po totoo na siya po ay mawawala. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin lagi si Lord. Nakikita niya po tayo. Sa Proverbs 15:3, ganun din po yung sinasabi niya. Ano po sinasabi ng Proverbs 15:3? The eyes of the Lord are in the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. So mabuti man at masama, tinitingnan ni Lord. Sa 1 Kings 8:27, sabi po dyan, maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? So makikita po natin, hindi lang po omnipresent si Lord, kung hindi po siya maibabahay sa isang lugar lamang. Bilang patunay po yun na talagang kung saan-saan po nandoon nakamasid, nakatanaw, nakabantay, nakasama natin si Lord, nandoon siya. Hindi natin siya pwedeng ikahon, hindi natin siya pwedeng kontrolin. Omnipresent po siya at omniscient po kasi siyang Diyos. So, yung tanong diyan, ay yung sinasabi niya diyan, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Hindi po nangangahulugang mawawala siya. Pero ang tanong, ano pong ibig sabihin ng verse na to? Kasi po inuutos to hanapin nga daw po siya, inuutos po sa atin. It's a command, no? Kumbaga hindi naman talaga siya ah, commanding voice na talagang parang sobrang higpit. Kung hindi, makikita po natin, may ibig pong ipahiwatig yung statement na to. Basahin po natin sa kasunod na verse, sa verse 7 po ng Isaiah 55, ano to, 55:6. Basahin po natin, ay 55:6, 55:7. Sabi po diyan,
dapat ng talikuran, di ba, ang sinabi, hanapin natin si Lord. Sige, pabalik po muna ako sa 6, Pastor. Pabalik po muna si 6, sabi, hanapin mo si Yahweh habang siya matatagpuan, manalangin ka sa kanya habang siya malapit pa. Dapat ng talikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. So dito po sa verse 7, nakita po natin yung konsepto na tinutukoy po nung verse 6. Na sinasabi po niya dyan, hanapin siya. Pero sino pong kinakausap nito? Yung pong mga makasalanan, yung mga hindi po gumagawa ng tama o kalugod-lugod sa Diyos. At sino po yung mga yon? Tayo po yun. May mga bagay po na nagagawa tayo na nakakasakit sa kalooban ng Diyos o nakakapagpalayo sa atin sa Kanya. So tayo po ang lumalayo o tayo ang napapalayo sa presensya ng Diyos. Ano pong sinasabi niya dyan? Malinaw po na ibig niyang ipakahulugan hanggat hindi pa po huli ang lahat sa atin, hanggat meron pa po tayong pagkakataon, hanggat may oras pa po natitira sa atin, hanapin na po natin ang Panginoon. Oo, bilang tao tayo ay makasalanan, gumagawa tayo ng mga bagay na nagiging daan upang tayo mapalayo sa presensya ng Diyos. Subalit, dahil sa kahabagan ng Diyos sa atin, malinaw po na sinasabi niya, hanapin natin siya. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo. Hindi tayo talaga inuutusan, kundi inaanyayahan tayo na magbalik loob po sa Kanya. Kaya po sinabi niya dito sa next verse na to, sa verse 7 na, tayo yun, yung tayong mga nagkakagawa ng kasalanan, tumalikod na tayo, talikuran na natin bilang paghahanap natin sa Kanya, bilang no pagbabalik loob natin sa Kanya. Kasi sa totoo lang po, di ba, napakaigsi nga po ng buhay ng tao. So pasalamat po tayo sa Diyos na sa kabila ng mga nagagawa nating kasalanan, kasi hindi naman po talaga tayo sobrang banal na at hindi naman po talaga tayo mga santo-santa na talaga naman po nandoon na po sa piling ng Diyos at napagtagumpayan na po natin lahat. Hanggat nandito po tayo sa lupa, hindi po ba? Nandoon pa rin po na natutokso tayo, pero dahil sa karunungan ng Diyos at sa kapangyarihan niya, natutulutan ay na hindi nagtatagumpay ang kaaway para tayo ay patuloy na malugmok sa pagkakasala. Manatili po tayo sa ganong sitwasyon, yung hindi nagtatagumpay ang kaaway sa buhay natin. Pero ganun pa man po, lagi natin titingnan yung aspeto po na tayo po ay may kahinaan din. No, kaya nga sinasabi sa Bible, paglabanan natin yung laman kasi nga po mahina ang laman natin, hindi natin kaya. Kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Pero ganun pa man yung anyaya ng Panginoon, yung anyaya ng Diyos, bago pa tayo malagutan ng hininga, hanggat may pagkakataon pa, hanggat humihinga pa tayo, magbalik loob tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Hanapin natin siya. Sinabi naman niya, pag hinanap natin siya, masusumpungan natin siya. Hindi po ito yung verse 6 po ay hindi niya sinasabi na um, lagot tayo, lagot ka, hindi mo hinahanap si Lord, lagot ka, hindi naman po ganun, kundi inaanyayahan nga tayo na habang masusumpungan pa natin si Lord, ibig sabihin lang nun, habang humihinga pa po tayo, habang tayo ay may tama pang pag-iisip, at nare-realize pa po natin yung mga mali natin na gagawa, nakakonvict pa po tayo, mag-repent po tayo, bumalik tayo sa presensya ng Diyos, humingi tayo ng tawad, tumakbo tayong pabalik po sa Kanya. Kung kasi po bilang mga anak ng Diyos, alam ng Diyos ang puso natin eh. Alam po niya kung yung mga kasalanan natin, sinasadya po natin o hindi. Alam niya po yung mga panahon na nagiging mahina po tayo at hindi natin napanghahawakan ng katotohanan ng salita ng Diyos at naiintindihan po yun ng Diyos. Pero tingnan po natin, no, kahit naiintindihan tayo ng Diyos, kahit mahabagin ng Diyos, binapataw niya yung tamang hustisya sa bawat isa sa atin. So kung tayo po hindi talaga tatalikod sa ating mga pagkakasala, ano po yung tatanggapin nating hustisya sa Kanya? Kaya nga po inaanyayahan niya tayo hanggat masusumpungan po natin siya, bumalik tayo sa Kanya, hanapin po natin siya. Yun yung katotohanan eh. Bilang anak ng Diyos, lagi nating nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. Lagi nating nare-realize na po na nandiyan naman siya at siya ay nagpapatawad. Sinabi naman niya yun sa Bible, di ba? Huwag na po natin puntahan sa 1 John, di ba sinabi niya, if you'll confess your sin, di ba? Sinabi niya, ganun, papatawarin niya tayo. So, ganun po
katapat ang Diyos sa kanyang salita, papatawarin po niya tayo doon. Pero higit sa lahat, yung puso po natin na talagang nagbabalik loob ng tunay, ng totoo, yun po talaga ang hinahabol sa atin ng Diyos. Tayo nga talaga ang hinahabol niya eh. Bakit ko po nasabing hinahabol niya tayo? Kasi binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. Hindi po nangyari sa atin na tuwing nagkakasala tayo eh, napuputulan tayo ng daliri hanggang sa nauubos na po tayo. Yung alam mo na isang kasalanan na lang ang natitira sa'yo, isang tenga na lang meron ka, wala ng lahat. No? Kumbaga, may naglalakad na may lumutang na lang na tenga. Sino kaya tong taong to, tenga na lang siya? Ibig sabihin, sa dami ng kasalanan niya, isa na lang mawawala na siya sa mundo. Buti po hindi tayo nilikha ng ganon. Hindi po ba? Yung tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, ay nababawasan ng parte ng katawan natin. Hindi po ganon. Kaya napakapalad po natin na nilikha po tayo ng Diyos at binigyan niya po tayo ng pagkakataon na lagi tayong manumbalik. Bukas po lagi ang pintuan niya. No? Although alam naman po natin na hinihintay po tayo ng Diyos na mag-repent. Iba po kasi yung kusang loob tayo talaga nagre-repent. Kaya nga po inaanyayahan niya tayo, lumapit ka na. Bumalik ka na sa akin. Ganun po yung sinasabi ni Lord dyan. Habang nandito ako, masusumpungan mo ako habang humihinga ka. Kapag namatay na po tayo, paano pa po natin masusumpungan si Lord? Diba? Kapag po nalagatan na tayo ng hininga, paano pa po tayo makakabalik sa Kanya? Wala na po. Di po ba? Tayo po ang dapat maghabol kay Lord. Kasi po yung oras na binigay po sa atin ng Diyos, maigsi lamang. At umaandar patuloy ang oras na yan. Hindi po humihinto ang oras na yan. Ngayon, nasa sa atin po kung ano po ang gagawin natin sa oras na yan. Makikita po natin sa aklat po ng Ecclesiastes, chapter 3, di ba? Chapter 3, 16 to 19. Malinaw po na nakalagay lahat dyan. No? Yung timetable natin, sabi po dyan. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon sa lahat ng bagay. No po? So malinaw po dito, may timetable po si Lord. Sabi niya nga po, tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Akalain niyo po yun? Ano pagkakapareho po natin sa hayop? Ang sabi diyan, sa bandang baba po, mababasa pa natin, ang hahantungan ng tao at ng hayop ay iisa. Ano po yun? Lahat ay mamamatay. Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. So ano man po yung hinabahaba ng buhay natin dito sa mundo, hinabahaba ng pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin upang magbalik loob sa Kanya, tapos hindi naman po natin ginawa, may hangganan po ang lahat. Sabi, may itinakdang panahon po ang lahat. So pag panahon na ng kamatayan mo at hindi ka nga po nakapagbalik loob sa Diyos, ano na po mangyayari sa ating mga espiritu? Di ho ba nakalagay din sa Bible na ang espiritu natin ang bumabalik po kung yung espiritu natin ang nakakaranas ng buhay na walang hanggan, either in heaven or in hell po tayo. At malinaw din po sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Malinaw po dyan yung sinasabing timetable para po sa tao, no? Parang confirmation lang po dun sa verse 19 na mamamatay po tayo. Ang sabi po dyan, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So wala na po tayong silbi kapag tayo namatay. Wala na po tayong panahon para tayo humingi ng tulong or saklolo or habag sa Diyos kapag wala na po tayong hininga. Okay po? At kung babalikan po natin ngayon, kung babalikan po natin ulit sa Isaiah chapter 55 verse 8 naman, pag pumunta tayo sa verse 8, ang sabi po diyan, iba po, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So nakita po natin, minsan nasasabi natin, ang sama-sama ng taong to, pero bakit kaya di ba may sinasabi pa tayo na, ay, kaya maagang kinuha yan, mabait kasi para hindi na siya magkasala. Di ba sinasabi po natin yun jokingly? Pero alam niyo po, kung titingnan natin, maaari siguro may bahid katotohanan yun. No? Maaari talagang hanggang doon na lang siya at nagawa niya ng lahat at maaari na pagtagumpayan niya na yung kanyang misyon. At meron naman yung iba, sinasabi natin, masamang damo, matagal mamatay. Bakit po kaya? Maaaring may kinalaman po yun. Dito po sa verse na to, sa Isaiah 55:6 natin, na sinasabi nga po dyan, hanggat masusumpungan pa, so hanggat humihinga ka pa, nasa pagkakasala ka, may panahon ka pang humingi ng tawad, humingi ka na ng tawad. So nakita niyo po yung extension na binibigay ni Lord sa buhay ng bawat tao. 'Di ba? Hanggang sa magbalik loob ka. Wag lang umabot sa puntong hanggang doon ka na lang talaga.
Kaya habang nagpaparamdam pa sa atin si Lord, habang nagpapahanap pa siya, habang masusumpungan pa siya, gawin po natin na bumalik sa Kanya. Huwag po tayong tumulad sa mga Israelita na nasa wilderness. Alam po natin yung istorya nun, napaka-reklamador nila hanggang sa dumating yung punto na nawala na sa kanila yung pagpapasakop sa Diyos, hindi na sila naging humble, di po ba? Ano pong nangyari sa kanila? Nasa na po sila ngayon? Namatay. Ano po yung mga klase ng kamatayan nila? Malala, merong kinain ng buhay ng lupa. Meron yung natuklaw ng ahas, namatay. Meron yung nagkasakit ng bukol-bukol. Di ba? Ang dami po mga kamatayan na kaparaanan ng pagkamatay nila na hindi po naging maganda. Di po ba? Wag na po nating hintayin pa yun. Lahat po tayo ay mamamatay. Pero hanapin na po natin si Lord bago pa po tayo mamatay. Wag yung wala na po tayong chance. Ano po, tanging kay Lord lang po natin makikita, masusumpungan po lahat ng iyan. Okay po. So yung imbitasyon ng Diyos na tayo ay magbalik loob, maliit o malaki man yung kasalanan natin, intentional man o hindi, magpasako po tayo sa Diyos. Ano po, habulin po natin si Lord. Manatili po tayo sa Kanya. Habang tayo po may kakayanan pa makalapit at makatawag sa ating Diyos na buhay, abutin na po natin yung kamay niya, abutin na po natin siya. Umaandar po ang oras, hindi humihinto. Nagpapatuloy po yun. No? Kaya po ang anyaya po sa atin, magbalik loob habang kaya pa natin, habang pwede pa, habang masusumpungan pa po siya. So yun lamang po at doon po nagtatapos ang mensahe po ngayong gabing ito. At manalangin lang po tayo. Panginoon, marami pong salamat, O God. Salamat sa katotohanan na iyong salita. Turuan mo po kami, O Lord, at tulungan mo po kami, Lord, na laging hinahabol ka, hinahanap ka. Lagi, Panginoon, na ang presensya mo at ang kapatawaran mo, ang pag-ibig mo, ang siyang maging motibasyon namin sa araw-araw ng buhay namin, Lord, na hahabulin namin at hindi po namin hahayaan, Lord, na mapalayo kami na hindi na po kami makakabalik pa. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong binibigay niyo po sa amin na kami po ay makalapit, makapanumbalik sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili pong ikaw lamang at tangi ikaw lamang ang pagtuunan ng aming atensyon. Maraming pong salamat, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo at salamat sa mga extensions ng buhay na pinagkakalo mo po sa amin, sa mga pagkakataong masumpungan ka po namin. Thank you, Lord God. We praise you, Lord. We give you glory in Jesus' name, O God. Salamat sa salita mo. Amen. Amen.